Andito ako ngayon sa SM North EDSA para i-meet yung mga kasama ko na aakyat ng Mount Pulag. Siguro mga 6 hours ang biyahe namin papunta ng Baguio City, and then another 3 hours papunta naman ng Kabayan, Benguet. Next time I'll get it right, but for now I'll stay right here where I belong. Ibang makakasama ko sa pag-akyat, ayun sila. Hinihintay na lang namin yung dating ng van na sasakyan namin. Don't tell me what to say, I won't listen anyway. Ito yung hanging bridge, yung sikat na hanging bridge dito sa Kabayan, Benguet. Hindi ako sure kung Kabayan, Benguet na to pero tignan nyo. Wow. Siguro mga nasa 600 meters ang taas nito or ang layo nito. Kung takot ka sa height, tingin ko hindi mo to kakayanin kasi mataas sobrang taas. Kadarating lang namin sa DNR office, so magpaparehistro lang muna kami dito, and then after pupunta na kami sa jump off area or dun sa ranger station kung saan kami First time mo ba umakyat? Dito sa Pulag. Sa Pulag. Sa ibang lang. Ikaw? Pangalawang beses ko, pero matagal na yung 2014 ba? Dito sa Pulag. Oo, February. Babalik ka lang ulit. Dito sa DNR unang pumupunta yung mga aakyat ng Mount Pulag para magpa-register. And then dati hindi naman kailangan ng medical certificate, pero ngayon ni-require na nila. Isa yun sa mga requirement bago ka makaakyat ng Mount Pulag. Kasi sa pagkakaalam ko meron natang isang babae, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero may namatay dahil sa sobrang lamig. Ito yung mga banner ng mga grupo na nakaakyat na dito sa Mount Pulag. So second time kong umakyat dito sa Mount Pulag. Hindi ko na matandaan kung may iniwan kami dito o wala. So dito gagawin yung orientation. So si Kuya tayo mag-orient. Yung group weekend. You are 12, tapos yung group B. Pulag is the second highest peak in the Philippines. It was a large part of the park nandito sa Benguet side, particularly the municipality of Kabayan here. Tara, baba tayo. Dito na yung camping site. So binago na nila yung kasi before magka-camping kayo sa Camp 2. So aakyat na ngayon. Pero ngayon iba na. Dito na sa may ranger station ginagawa yung pagtatayo. Tirik na tirik yung araw pero malamig pa rin yung ramdam mo pa rin yung lamig.
May insulator kayo, ma'am? Pre, insulator natin. Meron Mamaya na natin lagay. Okay, sige mamaya na. Ate, gaano po kalamig pag gabi? malamig na malamig. Umabot ng 3 degree? Hindi naman. 5 more. 8. Mga ganun. Kapaligtaran ngayon kasi may araw kaya mainit. Pero dati di ba sa Camp 2 nagka-camp? Kasi nung unang beses na umakyat ako dito, 2014 doon pa eh. Ngayon pala dito na sa Ranger. Pag ano ba? Weekdays. Pag weekdays pwede po. So ngayon kasi Sabado, Friday, Saturday. Sunday. Loob ng tent namin. Medyo mainit sa loob. Mas malamig pa sa labas. Kain-kain muna ng chichirya. Bali, akit kami bukas ng madaling araw, mga alauna ng madaling araw. Akit kami sa sun. So, siguro mga nasa 4 to 5 hours ang paglalakad mula dito. Sunset na. Lumalamig na rin yung temperature dito. Siguro nasa na to, mga 10 degrees Celsius. Ilang sandali na lang aakyat na kami ng highest peak. 4 na jacket na ako, malamig pa rin. Sabi mo na pag kailangan mo ng charge, ng ano. Sige. Paakyat na kami ng summit. Isang couple, tapos yung isang solo, tapos yung group of 5. Ito palang pagod na. Ilang kabaw pa lang. Ganito na lang. Camp 1 na kami. Alam ko walang nagtatayo dito ng camp ng pet. Camp 2. Camp 2. Doon pa kami pupunta. Mukha lang siyang malapit pero aabutin ng 1.5 oras. Ayun, kung makikita nyo yung mga tao, napakaliit ng tignan. Mukha lang siyang malapit pero sobrang layo pa niyan.
Dun pa dapat ako aakyat. Dun pa. Kaya lang, sumuko na ako. Dahil galing na naman din ako dito dati. Kaya hintayin ko na lang silang bumaba dito. Kahit natirik pa rin yung araw, sobrang lamig pa rin. Di mo mararamdaman yung init ng araw kasi yung hangin sobrang lamig, sobrang nipis. So, tapos na kami sa aming pag-akyat sa Mount Pulag. Pabalik na kami sa ranger station para mag-pack up and para kumain na rin ng lunch. And then after that, babalik na kami ng Baguio at punta na ng Manila. Hindi nagpakita sa amin yung sea of clouds kasi masyadong clear yung sky. Walang masyadong clouds. Ito na yung Mossy Forest. Tinawag siyang Mossy Forest dahil yung lahat ng mga puno na nakatanim dito ay nababalutan ng lumot tulad nito. Tulad niyan. Tapos dito may madadaanan tayong sibol. Pwede itong inumin, malinis to, galing to ng bundok. Ayan.